enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano mapalaking marunong sa pera ang iyong mga anak. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging marunong sa pera ay mahalaga, kaya naman habang bata pa ang iyong anak, importanteng matutunan niya ang konsepto ng pag-iipon at pagiging masinop sa pera. Pero paano nga ba ito? Ayon sa Ramsey Solutions, simulang hasain ang iyong chikiting sa pamamagitan ng pag-iipon sa alkansya. Makatutulong din kung ipaiintindi mo sa kanya ang halaga ng mga bagay. Halimbawa na lamang yung presyo ng kanyang mga laruan o kaya naman ay ang paborito niyang snacks. Payo pa rito, simula ng pagbibigay ng pera sa paraan ng commission at hindi allowance. Ibig sabihin,
pwede mo muna silang bigyang ng gawain bago niya makuha ang naturang reward. Maliban pa riyan, ituro rin sa kanila na iwasan ang bigla-biglang pagbili ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Bigyan sila ng responsibilidad gaya ng mga junior o kiddie savings bank account o kaya naman ay turuan sa paggawa ng budget. At syempre, huwag kalimutang magpakita ng good money habits para magsilbing good example. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba?
Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Makakasama niyo, makakasama niyo po isa-isa namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, at kayo ba ay naantig sa ating pambungad na awit, diba? Kasi minsan nalilimutan natin kapag masyado tayong marami pinaglalaban, nalilimutan natin kung sino nga ba dapat ang ating kinakampihan. Dapat ang pagka-Pilipino Hindi pa naman rin. dapat nagkakampihan. Dapat ang pagka-Pilipino pa rin ang ine-embrace natin, ang ating niyayakap, diba? Yun. Dapat Wala sa kulay yan. walang politika. Yes, walang kulay kaya ang lang, Hindi politika. may iwasan may politika. Ang tama ay ang mahalin mo ang iyong bayan. Dahil wala nang ibang kukup-kup sa'yo kundi ang bansang Pilipinas I like bilang that, Pilipino. Mahalin ang bayan. Yes. Di ba? Baka sabihin nyo, kakandidato si Mr. Petro Corpuz. Hindi po. Kay Miss Thea tayo. Sa darating na 2028, lagi ko niloloko si Attorney Cam sa party list. Ngayon po. Ano party list mo ba? Party list nga. Kasi wala tayong gagawin kundi list. magpa-party. Masaya lang. Hindi mo na kailangan dumaan sa Comelec. Ano na? Pwede namang sa social media lang. Mag-party list na lang tayo Party dyan. list na lang tayo. Uy, happy ang ating mga kababayan dahil Swell Day today. Kahit na yung karamihan kaninang umaga ay nagulantang sa biglaang... Ano nagulantang? Nagulantang. Nabwisit? Hindi naman. Ang dami kayo nabwisit nung papasok ng alas 9. Alas 9. Ay, actually, alas 4 pa lang kasi mayroon ng nakarating na alas pagbigat 11. ng daloy ng trapiko. Oo. Tapos kanina nadaanan ko, naawa ko dun sa mga, ano ba tawag dito, yung human traffic. Oo, kasi traffic na nga yung sa mga lansangan, yung mga sasakyan. So yung mga tao walkathon, umuulan, tapos yung mainit. So, nire-respeto naman natin at ginagalang ang karapatan ng bawat isa, pero sana po ay maging maunawaan nyo rin ang pinagdaraanan pang araw-araw sa mga nagiging maging abala. responsable naman sana tayo. Wala namang problema sa pamahayag, maging responsable tayo. Sa pagmamahayag na ating saloobin, sa ating mga pinaglalaban. Ano epekto nito sa kapwa? Yes. Yun. Siguro kasi iniisip ng is yung after effect talaga, yung pinaka-impact. Pero yung immediate, hindi ata masyadong napagplanuhan, maybe, 'di ba? Huwag yun ikagalit sa amin. Ito lang naman ay mga bagay na naobserbahan namin, 'di ba? Ako nga po pala, Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan. At syempre po, narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Philippine National Police nagtaas ng alerto sa buong bansa bunsod ng sorpresang rally ng INC sa EDSA. Bigla ang rally ng INC sa EDSA. Dinuluhan daw po ng 12,000 katao. Mapayapa naman sa pangkalatanan po yan sa NCRPO. Mga lakad ni Pangulong BBM ngayong Martes kinansela nakatutok sa sitwasyon sa INC rally sa EDSA. Rally ng INC sa EDSA People Power Monument, nagkatensyon, 4 ang inaresto. Dole, pinag-utos ito. Makatanggap na lang tayo ng magandang balita ngayong araw na ito. Ipinag-utos ang dagdag sweldo ng mga manggagawa ng 85 pesos kada araw sa Metro Manila. Labor groups tinawag na budol. Bakit? Ang hulugang aumento sa sweldo sa 85 pesos na may ginawa pang hulugan. Sa bagay, bakit may hulugan yun? No nga. Parang hindi rin mabigla yung mga employer. Medyo mahirap dukutin yung 85 pesos Ganon! per day. 85 pesos! Midnight kidnapping sa mag-amang negosyante sa Leyte, iniimbestigahan. Mga suspect, hinahunting. Supply naman ng tubig ng Manila Water Company tiniyak na sapat kahit may banta ng El Nino. Klase sa ilang lugar sa Luzon at Visayas kinansela sa hinang mga pag-ulan at brownout. LPA inaasang lalakas pa bilang bagyong
Henry. LBA at Habagat patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan po ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Inilagay ng Philippine National Police sa full alert status ang puwersa nito sa buong bansa sa harap ng malaking pagtitipon sa EDSA. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Rayco, naging epektibo ang full alert status kaninang alas 8 ng umaga. Sa ilalim ng direktiba, lahat ng police units at personnel ay pinapayuhan na panatilihin ang matinding paghahanda sa pagtugon sa anumang sitwasyon. Inutusan din ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang mga commander na magsagawa ng accounting o inventaryo ng kanilang mga tauhan sa kada 3 oras hanggang sa bawiin ang full alert status. Bukod sa NCRPO, kabilang sa naka-full alert ang Police Regional Office 3 at 4A, gayon din ang National Support Units at maging ang Camp Crame sa pangkabuuan. May naman sa 12,000 katao ang dumagsa sa pagkilos na Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kanina pong alas 2 ng hapon. Ayon po kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, generally peaceful pang sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Bitbit ang mga placard, sinisigaw daw ho ng mga nagrarally na huwag ikulong ang mga nag-iimbestiga sa katiwalian. Ang mga kurakot ang dapat nakasuhan at ikulong. Nakilawak din sa protesta si dating Congressman Mike Defensor na maring kinundina ang korupsyon sa gobyerno at nakambang paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa ngayon ay nasa full alert status ng lahat ng unit ng NCRPO habang nagaganap ang tinatawag na INC Emergency Rally sa NCR. Samantala, iginiit ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na wala silang naging negligence o kapabayaan kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong araw. Aminado naman ang NCRPO na nagkagulatan sa biglaang rally sa EDSA People Power Monument pero agad din naman silang naglatag ng security measures sa area. May intelligence reports anya silang natatanggap tungkol dito pero hindi nila inaasahan na magiging malaki ang pagtitipon. Nagtaas anya ng full alert status ang NCRPO simula kaninang alas 5 ng umaga para matiyak ang kinakailangang security coverage. Narito si Asilo. Samantala, wala pang direktiba na magkakaroon daw po ng dispersal para sa mga nagrarally dyan po sa may EDSA People Power Monument ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam po ng DZRH kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, sinabi niyang nagpapatuloy ang paipugnayan sa mga organizer at pamunuan ng INC tungkol sa biglaang rally para sa mga susunod na akbang. Bagaman walang may pakitang permit, ipatutupad pa rin ng pulisya ang maximum tolerance sa naturang rally. Wala pa po tayong pag-uusap. Kung meron magkakaroon po tayo ng dispersal, hindi pa po konkreto yung pag-uusap ng ating mga organizers. Ganun din po yung pamunuan po ng PNP. Patuloy po yung ating pag-uusap regarding po sa kanilang ginawang pagtitipon ngayong araw. Okay. But until when will you wait? Hanggang kailan po kayo mag-iintay? Wala po pa tayong mabibigay na definite na oras pero patuloy po yung pag-uusap na ginagawa. Samantala, aabot sa 300 tauhan ng Philippine Coast Guard ang nag-deploy sa Liwasang Bonifacio sa nagpapatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo. Ito'y para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar, lalo na sa inaasahang pangalawang peaceful rally ng INC ngayong araw. Sa ulat ni RH19 Nolasco, may iilan pa ring INC ang nananatili sa Liwasang Bonifacio habang pinapanood ang presentasyon sa itinayong LED screen. Kapansin-pansin din ng pagdagdag ng portalet o yung pansamantalang banyo dahil tila may inaasahan pang darating para sumama sa ikinasang rally.
Arestado ho ang 4 na kalalakihan sa kasagsagan ng tensyon sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Pumalag sa pag-aresto ang mga ralista na iginit na wala naman daw silang partisipasyon sa gulo. Ayon sa NCRPO, kabilang po sa mga inaresto ang driver ng bus na sinasakyan ng participants matapos na pong maipit ang isang policewoman. Binitbit din sa presinto ang lalaking nanapak umano ng pulis sa naturang lugar. Sa ngayon ay inaalam pa ng otoridad kung lahat ng 4 ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila po nito ay sinabi ng NCRPO na natiling pangkalatang mapayapa ang sitwasyon sa paligid ng EDSA People Power Monument. Samantala, naglabas ng pahayag ng pagsuporta ang religious sect na Iglesia ni Cristo kay Senator Rodante Marcoleta sa kinakaharap nitong kaso. Ayon kay INC spokesperson Edwil Zabala, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas, ngunit tutol sila sa umunay pagbaluktot dito, lalo na kung ang layunin ay ang pagtatakip sa katawalian. Kinuwestiyon ng INC kung bakit si Marcoleta ang ngayong nahaharap sa kasong plunder sa halip na ang mga taong inilantad sa investigasyon. Giit ng INC, hindi dapat ituring na plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution, lalo't sinabi nilang nagmula ito sa mga sumuporta sa kanyang kandidatura at wala umanong nakitang paglabag ang COMELEC kaugnay nito. Nanawagan din ang grupo sa mga kinauukulan na huwag ipatupad ang tinatawag nilang selective justice at sinabi nilang hindi sila mananahimik sa harap ng umano'y paglabag sa katarungang hinihingi ng mamamayan. Samantala, inalma naman ni Senador Rodante Marcoleta ang nakaambang plunder case laban sa kanya. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Senador Marcoleta na walang ibang layunin daw po ang ombudsman kundi patahimikin siya sa issue naman ng flood control scandal at mapigilang lumahok sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Binanggit ng Ombudsman Crispin Remulla na kakasuhan ng plunder ang senador dahil sa pagtanggi na ideklarang kanyang tinanggap na campaign contributions na nagkakalaga ng 75 million pesos noong nakalipas na eleksyon. Ayon po kay Marcoleta, halatang planado daw po ang misyon ng Ombudsman laban sa kanya. Samantala, naniniwala si Senator Rodante Marcoleta na nais ng administrasyon na patahimikin ang hanay ng minorya sa Senado sa issue ng flood control scandal at nalalapit na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na kakasuhan ng plunder sa Sandigang Bayan ngayong linggo ang senador. Sabi ni Marcoleta, alam na niyang siya ay kakasuhan at ipakukulong, ngunit hindi umano ito magiging hadlang upang siya ay patuloy na magserbisyo at pag-imbestiga o sa pag-imbestiga sa flood control scandal. Ang pinagtaka ng senador na mas manauna pa silang makasuhan kumpara kay dating House Speaker Martin Romualdez na itinuturing na mastermind sa flood control scandal. Base sa anunsyo ni Ombudsman Remulla kahapon, si Marcoleta ay kakasuhan hindi tungkol sa flood control kundi sa pag-amin nitong tumanggap ng 75 million pesos na donasyon noong tumakbo siyang senador, ngunit hindi nito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Samantala, dumistansya naman si Senate President Win Gatchalian
Nangusisay ng media kaugnay ng posibleng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa isang panayam habang nagsasagawa ng inspeksyon sa Senado, sinabi ni Gatchalian na ayaw muna niyang magbigay ng pahayag dahil sa wala pa namang formal na kasong inihahain at natili naman itong puro espekulasyon. Nang tanungin naman kung ano ang gagawin ng Senado sakaling humingi ng kustodiya si Marcoleta sa Senado, maikling sagot daw po ng opisyal, "We will cross the bridge when we get there." Wala pa naman yung case kaya mahirap mag-comment. So it's very hard to speculate for now. Pero if he seeks protection from the Senate, sir? Let's cross the bridge when we get there. Wala pa naman. Samantala, nagkansela si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nakatakda niyang schedule ngayong araw sa gitna ng isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Base sa kumpirmasyon na Malacanang, hindi dumating si Pangulong BBM sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel sa Maynila at sa halip binasa na lang ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mensahe ng Pangulo. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi rin natuloy si Pangulong Marcos sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Makati. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon sa EDSA kung saan may malaking rally. Samantala, handang-handa na raw po ang Senado para naman sa gaganap na impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes, July 6. Ito po ang tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos sa personal na inspeksyon ng mga silid at ang mismong setup sa loob ng plenaryo ng Senado. Gayunman, ninamin ng opisyal na magiging hamon daw po ang limitadong espasyo para sa mga gustong pumasok at manood ng paglilitis. Kaya maaga pa lamang ay nag-abiso na ito na hindi lahat ay mapagbibigyan. Para po sa mga nais makasaksi, kailangan daw po magparehistro online sa Visitor Registration System ng Senado. Samantala, iginiit ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin sa matinding galit ng publiko laban sa Administrasyong Marcos ang kilos protesta ngayon sa EDSA. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na patunay ang demonstrasyon sa kanyang mga pinaglalaban mula pa noong 2024, partikular na ang palpak umanong pamamahala at tugon ng gobyerno sa krisis sa ekonomiya. Kaugnay nito, tahasang inakusahan ni VP Sara ang administrasyon na manhid at walang paki sa nagtataasang presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at nagmamahal na gastusin ng mga ordinaryong Pilipino. Kinalampag din ni Duterte ang umano'y ginagawang paggamit sa justice system para gipitin at patahimikin ang mga kritiko ng pamahalaan. Dahil dito binigyan diin ng pangalawang Pangulo na ang mismong kahinaan sa liderato ng Pangulo ang dahilan kaya nagiging mapaniil at magulo ang politika ngayon sa Pilipinas. Standby! Sa ating good news, mamaya, ayan. Ano yung pag-good news? Gusto Kahit paano may good news yes, tayo. Yes, of course. Siyempre, yung aumento sa sweldo na hulugan. 2 tranches. Pwede na. 85. Pwede na kasi naman daw wala. Oo. Kinabahan ako. Counted. Kasama ba tayo doon? May isasama kaya mabait tayo naman dyan. ng Salamat ating po. Mga bossing. Salamat po. Magpasalamat ka agad para ano. Siyempre naman. Oo, lumambot ang kanyang mga puso. Dapat magpasalamat tayo. Be grateful, di ba? Isang kilong bigas yung 85 pesos o kaya 1 litro ng gasolina or diesel. Yes, exactly. Yun yung katumbas niya. Ang unang tranche daw ay effective July 19. Ng pangalawa ay January next year pa. 2027. Okay. Lahat naman yata ginagawa naman daw ng hakbang ni ni Secretary Tolentino ng DOLE. Yes. Pero ito na daw yung pinakamalaking aumento sa sahod for the record. It's about time. Ay, sa bagay, no? Oo. It's about time kasi talagang lahat nagmamahalan na. Mukhang mayroon tayo nakikita rin magandang hinaharap kay Secretary Tolentino. Baka susunod na announcement niya ay 200 pesos na. Oo, di ba? From 20 pesos. Dati ganyan lang mga aumento, di ba? 20 pesos, diba? 50 pesos. Ngayon, 85. Wow. Oo nga, no? Baka ma-achieve na rin natin yung tama kayo, 200 pesos. Salamat po. Baka maging 150 pa. Why not, di ba?
Oh, mamaya, malalaman natin, sino na naman tong midnight kidnapping? Uso na naman ang mga pandurukot itong mga, naku, tinamaan ng magaling. Yun sa Leyte yata. Ito, supply ng tubig po ng Manila Water, tiniyak na sapat kahit may banta ng El Nino. Imagine, hinagupit tayo ng bagyo pero may El Nino tayo. Oh, dahil sa El Nino. O sa France nga saka sa UK, di ba? Grabe, may heatwave. Nalulusaw ang mga... Para sa kanila, heatwave na yung 35 degrees. Kasi naman, malamig kasi sa lugar nila. Sa atin, Hindi sanay sila tayo sanay sa sa mainit, ganyan. ano? Correct. Tayo nga, humihigit pa tayo sa 40. O 50 tayo nung nakaraan. Diba? Para rin tayo heat index natin. Oo, Wow. kaya para rin tayo nalulusaw. Pero kasi doon literal na nalulusaw yung mga Dito, kinukuya-kuya-kuya lang natin yung 35 saka 38. Magkakape pa yan. Makakabi pa tayo na. Partida pa yun. Oo, dapat yung Mainit-init pa yun. Mainit. Kumukulong kape pa yun. Taternahan pa yun na mainit na pandesal. Sangka pa. Mantakin mo. Mamaya, Iba talagang Pinoy. Of course, very resilient. We are survivors. We are born to survive. Diba? Ito, Malacanang iginiit na ang paggalang sa freedom of expression at freedom of assembly. Pero, nagbawala laban sa pag-abuso. Mamaya, ididetalye yan sa atin ni RH14 Leth Narciso. At, Ombudsman Remulla, hindi masisindak. Ha? Bakit? Sa rally. Sa rally ba? Kala ko patayin sa sindak. Parang, di ba? Patayin sa sindak si Barbara. Di ba? Hindi daw siya magpapasindak sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayun yan, kay Senator Ping Lacson. Nag-uusap siguro Kumpiyansa sila. naman si Senador Ping. Oo, mamaya, alamin pa natin kung ano na ang pinakahuling pangyayari dyan sa EDSA People Power Monument. Ilan po munang paalala mula sa ating mga kaibigan sa industriya. Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa programang Break Time sa ating himpilang DZRH. Ang oras, 4:32 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress at 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD
o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ay masaya ngayong araw ng Swelday, Hunyo at Renta. Mamimigay na tayo ng ating kwarta ng 500 piso sa papapalad o sa papalarin na matatawagan ni Wina Pearl para sa ating Kring Kring Panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na!
At nasa linya na natin si Vianice Ersgan ng Bula Camarines Sur. Magandang hapon sa iyo, Vianice. Hello po, magandang hapon po. Very unique ang iyong pangalan. Saan galing yan? Saan yan hango? Opo, si mama lang po nag-isip. Naisip lang. O siguro combination niya ni V, yung V yan, na niece niya. Maipush ko lang to. Bula, Camarines Sur, Tugang, o diba? Or ano yan, Bicol ba yan? Bicol pa dyan, diba, Camarines Sur? Ma'am, Bicol. Yes, maray na hapon sa iyo, Vianice. Ito na ang aking magandang katanungan para sa iyo. Ano ang kauna-unahing pila ng radyo sa buong Pilipinas na number 1, hindi lang sa Metro and Mega Manila, kundi dyan din sa Bula, Camarines Sur? DZRH. Maraming salamat, Vianice. Huwag mong ibababa ang linya para mabigyan ka ng instructions kung paano makiklaim ang iyong premyo. Congratulations! Tuloy-tuloy lang po ang inyong pagtutok sa aming himpilang DZRH. Ilan po muna muling paalala para may budget ulit para sa inyong papremyo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambay
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras alas 4:46. Standby sa ating mga reports. Unahin lang natin na mula sa Malacanang, iginiit ang paggalang sa freedom of expression at freedom of assembly pero nagbabala laban sa pag-abuso. Idatay mong balitang yan. RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Kaya nire-respeto ng Malacanang ang karapatan ng bawat mamamayan sa malayang pagpapahayag at malayang pagtitipon sa gitna ng nagaganap na rally sa EDSA. Pero ayon sa palasyo, hindi kinikilala ng punong ehekutibo ang anumang uri ng pag-abuso na kaakibat sa mga ganitong pagkilos. Sa press briefing, ipinaliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na maituturing na pang-aabuso ang isang protesta kung nakaapekto o nagdudulot ng perwisyo sa ibang tao gaya ng pagkaantala sa biyahe. Nabatid na maraming motorista at commuters ang naipit sa trapiko matapos harangan ng mga rallyista ang bahagi ng EDSA White Plains. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na nananatili ang utos ni Pangulong Marcos sa mga otoridad na magpatupad ng maximum tolerance. Gayunman, binalaan ng palasyo ang mga nagpoprotesta na hindi mag-aakbili ang pamahalaan na ipatupad ang batas kung may makikitang mga paglabag sa kanilang aktibidad. Pakinggan natin si Yusek Castro. Ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Pang-aabuso kung nakakaapekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa. Kaugnay nito ay hindi tinuturing na banta ni Pangulong Marcos ang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Castro, alam ng Pangulo ang kanyang ginagawa para sa taong bayan at hindi dapat maging hadlang sa pagpapatupad ng batas ng administrasyon ang interes ng sinumang individual o grupo. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez na tuloy ang official visit ni PBBM sa Vancouver, Canada bukas. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Leth. Samantala, Ombudsman Remulla hindi raw po masisindak sa rally ng INC. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Report mula kay RH28, lakay Raymond Dadpas, lakay Raymond. May kumpiyansa sa Senator Pangkilo Ping Lacson na hindi matatakot si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senador Dante Marcoleta. Sa kanyang ex-account, sinabi ni Lacson na isang Caviteño ay tiyak na hindi madadarag si Ombudsman Boying sa rally ng INC ngayon at bukas hanggat hindi nihakain ang kaso laban kay Marcoleta. Kahit paharangan ng mga INC backers ni Marcoleta ang EDSA, ay nandyan ang PNP upang mga siwa sa katiusan at sa kabila ng abalang iginulot ito sa mga commuter at sa mga motorista. Base sa anunsyo ng Ombudsman, si Marcoleta ay kakasuhan ng plunder dahil sa pagtanggap ng 75 billion pesos na donasyon bago ang eleksyon, ngunit hindi nito idiniklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Una nito inanunsyo ng INC na ang kanilang rally ay bilang suporta kay Marcoleta na kakasuhan ng plunder. Sa paniniwalang siya ay pinipigilan ang pag-iimbestiga sa mga katiwalian at makiisa sa impeachment trial
laban kay Vice President Sara Duterte. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, Senator Alan Peter Cayetano dumalo sa INC rally sa EDSA People Power Monument. Ang pinakahuling kaganapan dyan sa area, ihatid sa atin ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Miss Thea, dumating si Senator Alan Peter Cayetano dito sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Present din dito kanina sina Senator o Congressman Leandro Leviste, dating Congressman Mike Defensor at si Atty. Ferdinand Topacio, nakadarating-dating lamang dito ngayon. Mahigit 13,000 katao na yung dumagsa sa rally ng INC. Hindi nila alintana yung pabago-bagong panahon. Ayon sa National Capital Region Police Office, hindi rin nila alam kung hanggang kailan itong pagtitipon, pero sumiselyo na raw ng permit ang grupo sa ngayon. Tukod pa rin yung daloy ng trapiko sa dalawang linya ng EDSA Ortigas na binuksan na sa mga sasakyan. Pero yung parehong east at westbound lane nitong White Plain Avenue sa Quezon City, hindi mahulugang karayom ng mga INC member na yung ibig sabihin, hindi pa rin ito mapasukan ng mga motorista. Kaya naman nagpahayag ng kanilang saloobin yung ilang grupo ng transportasyon. Ito'y matapos ng bumigat yung daloy ng trapiko, isinara pa kanina yung ilang bahagi ng EDSA dahil sa malawakang pagtitipon. Ang sinasabi ni Pasang Mazda President Obet Martin sa panayam ng DZRH News kanina, kinikilala nila yung karapatan ng mga miyembro ng INC na magpahayag ng kanilang saloobin, pero hindi dapat sa paraan na maaabala yung hanap buhay nilang mga nasa pampublikong transportasyon. Maliban dito, apektado rin daw yung maraming pasahero na karaniwan lamang na mga manggagawa. Umapilan naman si Manibela Chairperson Mar Balbuena na sana daanin daw sa mahinaw na paraan at iwasang magkaabala ng mga motorista maging sa hanap buhay ng mga tsuper ng mga mag-aaral. Sa kabila nito, kaisaan niya sila ng mga miyembro ng INC sa paghahanap ng transparency at ng accountability o ng pananagutan. Samantala, umaaring naman yung mga kasamahan ni Julie ng Metro Rizal UB Express sa sobrang traffic dito sa bahagi ng White Plains Avenue, Quezon City. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Samantala, heto, ay kalalabas lang yung order na aumento sa sweldo, Miss Thea. Yeah, the 85 pesos pero 2 gives. Abay, parang ito, Mumbai, no? 2 gives. 2 gives. Pero ito, baka 1 give lang to. Ha? Ayan. Sana nga matuloy, ano ha? Pagka 1 give, give na give. Give na give, ha? Legislated wage hike sa halip na installment na desisyon sa aumento sa sweldo isinusulong daw po sa Kongreso. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Thea, hindi dapat ipagkatiwala sa mga regional wage board ang pagdidesisyon kung magkano ang magiging aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ang kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, dapat aksyonan na ang legislated wage hike na nakabinbin sa Kongreso. Sabi ni Tino, sa panig ng Makabayan Block, isinusulong nila ang 1,200 pesos na family living wage at makatotohanang aumento sa sahod na nakabubuhay. Narito sa House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Kung ma-implement nga ng buo itong NCR na 85 pesos na dagdag, aabutan ito sa 780 pesos. Nationwide, dahil iba-ibang mga sweldo sa mga rehiyon, 510 pesos lang po ang average na daily wage. No? Kaya napakalayo pa po sa nakabubuhay na sahod kahit pa may increase. Kaya patuloy po natin pinaglalaban ang 1,200 pesos na family living wage bilang minimum wage. Yan po ang bill natin ngayon. Binatigos din ni Tino ang installment na 85 pesos na wage hike kung saan 60 pesos ang matatanggap sa July 19 at 25 pesos naman sa January 2027. Sa Kamara, ilang bills tungkol sa minimum wage hike ang naisumite na mula sa 200 pesos wage hike hanggang 1,200 na kapag naisabatas ay pantay-pantay na ipatutupad para sa pribadong manggagawa sa buong bansa. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, sa iba pang balita,
Barya na nga, installment pa. Ito ang matapang na reaksyon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kasunod ng anunsyo ng DOLE na 85 pesos sa dagdag sa daily wage sa National Capital Region. Ayon kay San Fernando, mistulang nabudol ang mga manggagawa dahil barya lang ang ibinigay sa kabila ng pagyayabang ng DOLE na ito na ang pinakamalaking wage increase sa Metro Manila. Binatikos din ng mambabatas ang binalangkas na installment na pagbibigay ng aumento kung saan 60 pesos muna ang matatanggap sa July 19 habang ang natitirang 25 pesos ay sa January 2027 pa ibibigay. Dahil dito iginiit ni San Fernando na dapat nang pagtibayin ang legislated wage hike sa Kamara na nagsusulong ng aumentong 200 pesos, 200 piso hanggang 1,200 o 1,200 dahil biguan yung tumugon ang mga regional wage board sa panawagang magkaroon ng nakabubuhay na sahod ang mga ordinaryong manggagawa. Narito ang maanghang na pahayag ni Congressman San Fernando. Ang aming posisyon dito, barya na naman. Yung 85, hindi na nga ibibigay ng buo, installment pa. 60 pesos ngayong Hulyo at yung natitirang 25 pesos sa January 2027 pa. So ito mismo yung binabanggit ng mga manggagawa na hindi na talaga tumutugon yung current wage setting mechanism natin sa pamamagitan ng mga regional wage board doon sa pangangailangan ng mga manggagawa. Samantala naman sa iba pang balita, patuloy po iniimbestigahan ng report kaugnay ng umano'y midnight o madaling araw na pagdukot sa magamang negosyante na hindi pa rin matukoy ang kanilang kinaroroonan sa ngayon. Sina Jim Sal at Carlo James Bohol, na dating Vice Mayor daw po ng Abuyog, Leyte, ay sapilitang sinakay ng tatlong hindi kilalang kalalakihan sa isang kotse mula sa loob ng kanilang warehouse sa Barangay Santa Cruz. Ayon sa impormasyong nakarating sa pamilya, ang mga suspect daw po ay namataang umalis sa may Santa Clara Port patungong Matnog sakay ng isang Hilux pickup, subalit hindi nila kasama ang mga biktima. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at verifikasyon ng mga tauhan ng Police Regional Office 8 para alamin ang buong detalye. Alamin pa natin ang pinakahuling balita dyan sa nangyayaring INC Rally. PNP patuloy na nakamonitor sa pagdami ng lumalahok sa EDSA Rally. Mahigit 6,000 personnel nakadeploy. I-detalye mo ang balitang yan, RH5 Val Gonzalez. Val. Mr. patuloy ang isinasagawang pagbabantay at monitoring ng Philippine National Police sa rally ng Iglesia ni Cristo dito sa bahagi ng EDSA kung saan mahigit 6,000 bilang na ng mga pulis ang nakadeploy sa mga oras na ito. Batay sa pinakauling report ng Philippine National Police dito sa Campo Crame, umabot na sa 6,508 personnel ang kabuuang na itatalaga sa mga protest area dito sa Quezon City. Sa binabantayang mga lugar, nasa 13,500 ang nasa People Power Monument sa kanto ng White Plains Avenue at 600 naman ang bilang sa may bahagi ng southbound, particular na sa may EDSA kanto ng Connecticut Street. Itong lugar na ito ay nagpapatuloy pa rin yung pagtitipon ng mga demonstrador, samantala ay wala nang mga rallyista sa bahagi ng EDSA Shrine batay sa report ng PNP dahil ito yung mga nanggaling doon kanina ay tuluyan nang nagpunta lahat dito sa may EDSA People Power Monument habang ang aktibidad sa liwasang Bonifacio ay tuluyan nang tinapos ng mga rallyista. Sa kabuuan ay mabot sa 14,100 ang bilang ng mga lumalahok sa mga oras na ito habang tinitiyak ng PNP na mananatili ang kanilang presensya upang mapanatili rin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa nabanggit na lugar. Mula rito sa Campo Crame, ako si Val Gonzalez, DJ1 sa Pilipinas, sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala naman, suspendido po ang klase ngayong Martes, June 30 sa mga eskwelahan sa ilang probinsya sa Luzon at Visayas dulot po ng masamang kalagayan ng panahon. Kabilang po dito mga bayan ng Magdalena, Pagsanhan, Pila at Santa Cruz, Laguna.
habang wala ring face-to-face classes sa lalawigan ng Romblon, Masbate, Medellin, Cebu, Siaton at Zamboanga sa Negros Oriental. Zamboanguita sa Negros Oriental. Wala ring pasok dahil naman sa pagbaha sa mga bayan ng Socorro, maging sa Pola, Pinamalayan, Gloria at Bansud Oriental, Mindoro. Samantala, sinalubong po ng power interruption naman ang bayan ng Aringay, Bawang, Burgos, Caba at Pugo sa La Union, dahilan para kansilahin ang klase ngayong Martes. Dumako naman tayo sa ating global news. Bangkay ng isang dalaga sa Thailand natagpuan sa isang suitcase. Suspect na Australian national nahaharap sa kasong murder. Idetalye mong balitang yan, James Galange. Arestado ang isang Australian national sa Thailand sa kasong murder bunsod ng pamamaslang sa isang 17-year-old na babae sa Tunchanok, Don Hamla na isinilid pa sa isang suitcase. Ito'y matapos mahuli sa CCTV ang pagpasok ng dalawa sa isang hotel ilang oras bago ang pangyayari at nakita namang itinapon ang bagahe sa isang damuhan. Base naman sa mga ulat, magkasama umunong dalawa sa isang beach sa Pattaya na minsan ang tinawag na sentro ng illegal na sex tourism sa bansa. Kwento naman ng mga kaanak, mula no hindi nila nakontak ang dalaga habang lubos din ang kanilang pagluluksa matapos malaman ang sinapit ito sa karumal-dumal na krimen. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa atin namang Break Time Sports, Jimmy Alapag, bagong head coach ng NLEX Road Warriors. Report mula kay Millie Borja. Millie. Matapos ang ilang taong paglilingkod sa ibang bansa, formal nang nagbalik sa PBA si Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng NLEX Road Warriors. Inanunsyo ng kupunan ng paghirang sa 48-year-old former PBA star na muling babalik sa liga kung saan siya naglaro sa loob ng 16 years bilang miyembro ng TNT franchise. Ayon sa NLEX, bahagi ang pagtatalaga kay Alapag ng pagpapalakas sa programa ng kupunan habang pinapanatili ang identity na nabuo nito sa mga nakaraang season. Sinabi rin ng kupunan na dala ni Alapag ang malawak na karanasan mula sa NBA, matibay na filosofiya sa basketball at isang player-centered approach na inaasahang makatutulong upang maitaas pa ang antas ng paglalaro ng NLEX. Layunin din ng Road Warriors na mapalapit sa pagiging isang lehitimong contender sa kampyonato sa pamagitan ng bagong pamumuno. Bago ang kanyang pagbabalik sa PBA, nagsilbi si Alapag bilang assistant coach ng Stockton Kings sa NBA G League sa loob ng 2 taon. Pagkatapos nito, naging player development coach siya ng NBA team na Sacramento Kings. Bilang mandalaro naman, pinamunuan ni Alapag ang TNT tropang Texters sa 6 na PBA championships. Nagwagi rin siya ng 2 kampyonato bilang assistant coach ng San Miguel Beermen. Naging bahagi rin siya ng Gilas Pilipinas, kung saan isa sa pinakamatatanda ang yugto ng kanyang karera ang paglalaro sa 2014 FIBA World Cup sa Spain. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po kabuuan ng ating palatuntunang break time. Nakasama niyo po ako si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, alas 5:03 ng hapon. This time check is brought to you by... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit